Sa kagubatan ay makikita ang tatlong lalaki na nangangaso. Ang lalaking si Dale ay napalayo sa kanyang mga kasamahan dahil hinabol nito ang isang hayop na kanyang nakita. Nang mahanap ang kanyang target ay naghanda si Dale na barilin ito. Biglang lumitaw ang isang malaki at kalbong lalaki na tumulak kay Dale sa bangin dahilan ng pagkamatay nito. Ang lalaking ito ay si Ryan na dating pulis at ngayon ay nagnanais na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya ilang taon na ang nakakaraan. Isa si Dale sa mga salarin kaya't ito ang unang pinatay ni Ryan. Matapos ito ay makikitang patungo si Ryan sa isang bayan na tinatawag na Hope. Ang lugar na ito ay kontrolado ng isang mapanganib na biker gang na maging ang hepe ng pulisya ay natatakot sa mga ito. Alam ni Ryan ang panganib na ito subalit pumasok pa rin siya sa teritoryo ng gang. Tumigil siya sa isang gasolinahan para bumili ng mga kakailanganin at nagtanong na rin kung saan siya maaaring magpalipas ng gabi. Sinabi ng lalaking si Kirby na meron lamang isang motel na matatagpuan niya sa bayan. Ang motel na ito ay pagmamay-ari ng babaeng si Darcy. Nabanggit nitong palagi siyang walang customer dahil iniiwasan ng mga tao ang bayang iyon. Kaya't ikinagulat ni Darcy dahil naglakas loob si Ryan na tumungo sa bayan ng Hope. Sa kabilang dako ay makikita ang special agent na si Frank na nagbibigay ng plano kung paano huhulihin si Dale dahil sa kasong rape. Biglang pumasok ang isa ring special agent at binalita nitong nahanap na nila si Dale subalit wala na itong buhay. Sa nakaraan ay makikita si Ryan na nasa isang party kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga armadong lalaki at bigla silang pinagbabaril. Nadamay ang pamilya ni Ryan sa pangyayaring ito. Ang leader ng gang na si Drake Santiago ay ginawa ito sa kadahilan ng ayaw nito sa mga pulis. Nakulong dati si Drake, kaya't nang makalaya ito ay nais niyang maghiganti sa mga pulis damay pa ang pamilya ng mga ito. Isa si Ryan sa target, ngunit mapalad siya at nagawa niyang makaligtas sa pag-atake. Bumalik sa kasalukuyan at makikita si Ryan na nagmamaneho sa bayan nang makakita siya ng mga motor na nakaparada sa labas ng isang gusali. Lumabas ang isang miyembro ng gang at nagalit ito dahil sa maingay na asong nasa kanyang harapan. Babarilin na sana ng lalaki ang aso, ngunit bigla itong sinuntok ni Ryan. Binugbog niya ang lalaki at ang ingay nila ay nakatawag ng pansin sa buong gang na nasa loob. Naroroon ang gang leader na si Drake ngunit hindi na nito natatandaan kung sino si Ryan dahil sa dami ng pinatay nito. Hinayaan lamang ito ng gang leader dahil may importante itong gagawin. Ngunit naghihinala pa rin si Drake sa pagkatao ni Ryan, kaya't inutusan nito ang kanyang kapatid na si Rexo na bantayan ang kilos ng estranghero. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Rexo si Drake upang sabihin na isang may-ari ng club ang ayaw magbigay ng protection money. Nagalit si Drake at hinamon nito ang may-ari ng club na isa ring matipunong lalaki. Nagbigay ng kondisyon si Drake na kung mananalo ang lalaki, ay hinding-hindi na niya ito sisingilin pa. Kahit matanda na si Drake ay makikita pa rin ang lakas ng katawan nito at madali lamang natalo ang may-ari ng club. Hinayaan na ni Drake ang lalaki dahil alam nitong malaking pera pa ang makukuha niya sa protection money. Ang gang ni Drake ay sangkot rin sa pagbebenta ng mga ilegal na droga at meron silang sariling laboratorio na pinapatakbo ni Rexo. Kinagabihan ay tumungo si Rexo sa motel ni Darcy upang alamin kung doon nga tumutuloy si Ryan. Ayaw sagutin ni Darcy ang tanong ni Rexo, ngunit binantaan nito ang buhay ng babae. Naroroon sa motel noon si Ryan at nang marinig ang pagbabanta ni Rexo, ay agad niyang inataki ang kalaban. Alam ni Darcy na delikado ang lagay ni Ryan kapag nalaman ni Drake kung ano ang ginawa sa kanyang kapatid ngunit walang pakialam si Ryan. Dinala ni Ryan si Rexo sa labas ng laboratorio at itinali ito sa harapan ng kotse. Pinaandar niya ang kotse patungo sa laboratorio dahilan upang sumabog ito. Narinig ni na Drake ang pagsabog kaya't nagmadali ang mga itong pumunta sa laboratorio ngunit wala na silang magagawa dahil malaki na ang apoy. Lalong ikinagalit ni Drake nang malamang namatay ang kanyang kapatid. Dumating rin ang mga pulis upang imbestigahan ang naganap na sunog at hindi pa rin umaalis ang gang roon. Nilapitan ni Drake ang chief ng pulis at binalaan ito na kung makikialam ang pulisya sa kanilang gagawin ay malalagay sa panganib ang mga pamilya nito. Sumunod na araw ay binantayan naman ni Ryan ang truck ng gang na nagdi-deliver ng droga sa kabilang bayan. Sinundan niya ang truck at gumawa ng paraan upang ma-flat ang gulong ng sasakyan. Lumabas ang driver ng truck kaya't agad itong inatake ni Ryan. Gamit ang gasolina ay pinasabog ni Ryan ang sasakyan na naglalaman ng droga. Nakarating kay Drake ang nangyaring ito na labis nitong ikinagalit. Upang simulan ang pag-imbestiga, ay pinatawag ni Drake si Kirby
at pinapahalungkat nito ang impormasyon sa kung sino talaga si Ryan. Natakot si Kirby kaya't wala itong magagawa kundi sundin ang utos sa kanya ni Drake. Agad sinimula ni Kirby ang pag-imbestiga at pinasok ang sasakyan ni Ryan na nakaparada sa labas ng motel. Habang naghahanap ng makukuhang impormasyon, ay lumabas ng motel si Ryan at nahuli si Kirby. Kinabahan si Kirby kaya't inalok na lamang niyang uminom si Ryan sa kanyang bahay na hindi kalayuan sa motel. Pagdating sa bahay, ay tinanong niya si Kirby kung anong ginagawa sa loob ng kanyang sasakyan. Inamin ni Kirby na inutusan siya ni Drake at maya-maya lamang ay nakarinig sila ng motor na tumigil sa labas. Isa ito sa tauhan ni Drake na si Crab at nais nitong hamunin ng one-on-one si Ryan. Madali lamang ang naging laban at natalo ni Ryan si Crab, ngunit pinatakas pa rin ito. Pinuntahan naman ni Drake ang chief ng pulis at dito niya nalamang dating pulis si Ryan na umalis sa serbisyo noong namatay ang kanyang pamilya. Naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito kay Drake, kaya't binigyan nito ng pera ang chief. Kinagabihan ay tumungo sa bahay ni Kirby ang gang ni Drake, at hindi ito natuwa dahil wala itong nakuhang impormasyon tungkol kay Ryan. Bilang parusa ay inutusan ni Drake si Crab na patayin si Kirby. Sumunod na araw ay nalaman ni Ryan ang pagkamatay ni Kirby at alam niyang si Drake ang may kagagawan nito. Upang pagbayarin ang mga ito ay tumungo si Ryan sa isang club ni Drake at binugbog ang mga nagbabantay roon. Nakita niya si Crab kaya't kinuha niya ito at nilagay sa kanyang sasakyan. Sinunog niya si Crab at iniwan ito sa tapat ng hideout ng gang. Lalong ikinagalit ni Drake ang pangyayaring ito kaya't inipon nito ang kanyang mga tauhan upang halughurin ang bayan at patayin si Ryan. Kinagabihan ay nagising si Darcy sa ingay ng motor kaya't bumagon ito upang kunin ang kanyang shotgun. Nakahanda na ang babae na paputukan kung sino man ang nais pumasok sa kwarto. Biglang dumating si Ryan dahil alam nitong gang ni Drake ang naroroon at pinatago na lamang niya si Darcy sa ilalim ng reception desk. Hindi nga nagtagal ay bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok ang mga tauhan ni Drake. Hinintay ni Ryan na malapit na ang mga ito sa kanya at inutusan si Darcy na patayin ang ilaw. Mula sa madilim na kwarto ay umalingaw-ngaw ang palitan ng putok at nang buksan ni Darcy ang ilaw ay nakita na lamang niyang patay na ang mga gangster. Dahil delikado na ang sitwasyon ay naisilayo ni Ryan si Darcy subalit hindi niya akalaing mahuhuli sila sa kanilang paglabas. Sa kanyang pagdilat ng mata ay nakita niya si Drake at dinala sila nito sa hideout ng gang. Tinakpan ang bibig ni Darcy habang nakatali naman si Ryan sa upuan upang hindi ito makatakas. Sinabi ni Drake na papatayin niya ang dalawa, subalit unahin muna niya si Darcy. Inutusan ni Drake ang kanyang tauhan na pahirapan si Ryan at bumalik ito sa kanyang kwarto. Masayang pinapahirapan ng lalaki si Ryan nang bigla itong makaalis sa pagkakatali sa upuan. Madaling napatulog ang kalaban at sinimulan niyang ikutin ang hideout upang iligtas si Darcy. Nakasalubong niya ang mga tauhan ni Drake subalit walang nagawa ang mga ito sa malakas na pangangatawan ni Ryan. Hindi nagtagal ay nahanap ni Ryan si Darcy na noon ay nakatape pa rin ang bibig. Nagmadali niyang tinulungan ang babae at naghanap sila ng daan upang makalabas ng hideout. Subalit nalaman na ni Drake ang nangyari at ngayon ay hindi na mapipigilan ang pagtutuos ng dalawa. Inutusan niya si Darcy na umalis na upang hindi makaabala sa kanilang laban. Ngayon ay naalala na ni Drake na si Ryan ang sinubukan niyang patayin noon kasama ang pamilya nito, ngunit nabigo pala siya. Ngayon ay nagsimula na ang labanan ng dalawa, ngunit mas malakas pa rin ang katawan ni Ryan, kaya't agad niyang napabagsak si Drake. Inakala ni Ryan na tapos na ang laban, at sa oras na iyon ay sinubukan siyang saksakin ni Drake. Buti na lamang at dumating na ang mga FBI at binaril ito si Drake, dahilan ng pagkamatay nito. Nakarating na pala sa FBI ang mga ilegal na gawain ng gang ni Drake, at tumungo sila roon upang hulihin ang mga ito. Napabilib si Frank dahil mag-isang binuwag ni Ryan ang isang delikadong gang kaya't sinabi nitong kakailanganin pa si Ryan ng pulisya.